Sa buhay, kinakailangan nating kumita. Kaya naman ang ganitong katapatan ng isang vendor ay tiyaga, hirap, pagod at pagpupumilit upang kumita ng barya sa gilid ng daan. Ngunit saan nga ba hahantong ang mga ganitong paghahanap buhay kung sa isang matanda lamang na tatay ang nagkakaroon at kinakaya itong gawin ng isang araw. Hindi lang isang araw dahil araw-araw niya itong ginagawa sa pamumuhay na meron siya bilang mag-isang tatay. Paano yan tayo? May asawa at anak pa po ba? Grabe talaga po tayo. Eh, wala akong magagawa. Tao lang tayo eh. Talagang napagsasabihan ng No one is perfect. God is also no one is perfect. Yeah, nobody's perfect. Hi guys, so ngayon nandito ako ngayon sa tapat ng Tutuban Center. And ayun, naghahanap tayo na matutulungan natin sa araw na ito. So ngayon, naglakad-lakad lang ako dito. Naghahanap tayo ng pwede nating matulungan, kahit sino, kahit ano. So tara, samahan niyo ako. So, kung nakita nyo kanina si tatay, yung parang may binebenta siya, iniwan ko lang siya saglit, tapos babalikan ko rin siya maya maya. Kasi na full storage tong phone ko, so kailangan kong palitan. So kukunin ko lang yung camera ko sa yung isang phone. Mga camera, kala mo talaga may camera. Yung isang phone ko, tapos babalikan natin si tatay. Nandito ako ngayon sa Divisoria at nakikita nyo na nilalakad natin to kasi wala tayong pamasahe. So ayun, ang gagawin natin, babalikan ko mamaya si tatay, tapos konting tanungin natin siya kasi 'di ba, syempre nung nakita ko si tatay, sobrang nahabag talaga yung loob ko na bakit ganon si tatay ay nasa tabi ng kalsada, pinipilit maghanap buhay kahit sa kakaunting barya lang nakikitain niya. Sobrang sakit sa pakiramdam na makakita ng ganon na sitwasyon na sobrang hirap talaga. Kaya sabi ko, babalikan ko si tatay, bigyan ko siya ng tulong, kahit na maliit na tulong lang. Hindi naman natin kailangan ng malaking tulong, hindi natin kailangan magbigay ng malaki, at as long as kung ano lang talaga yung kaya nating maibigay. So ayun, samahan nyo akong balikan si tatay mamaya. 2,000 years later. Na ako, and nakita ko pa rin na nandito si tatay. Kahit na uulan, nandito pa rin siya. So puntahan na natin siya. Ay tay, anong paninda niyo tay? Magkano po yan? Ito po. 10. Pabili nga ako tay. Ano na, dalawain ko na. Ayan, so gawin natin. Dalawa na tay, dalawa. Sa pagkakataong ito, sinubukan ko munang kausapin si tatay at tanungin siya kung maaari lamang ba na interviewin ko siya o makapanayam ko siya sa videong ito. Kanina pa kayo dito tay? Kanina pa kayo dito? Yan, dalawa, time isa. Pwede kita ma-interview tay? Makakausap.
Okay lang, magbibideo tayo. Magbibideo, okay lang. May interview. So guys, kanina ko pa kasi nakita si Ay, bili na po kayo. Ano, Yes, pagtutuli po. Bili na po kayo. 10 pesos lang po yan. So, kanina ko pa nakita dito si tatay and ayun, binalikan natin siya. Tapos bumili na ako ng dalawa. 10 pesos lang ang isa. So, ayan. Magkano yung bike? Yung cotton buds. Ang ganda. 10 lang yan, kuya. Partneran mo na. Malinis yung tenga ko, hindi na ako nakakarinig. Ayan. So, may mga bumibili din dito kay tatay. Yan lang po mga tinitinda nyo, tay. Mga pantutuli, mga lighter. So guys, nakita ko dito si tatay sa may, dito yan sa labas ng Tutuban, dito sa may tapat ng 168 Mall. Tapos, kinausap ko si tatay. Tay, ano pong pangalan nyo? Erwin. Ano po? Erwin po. Ang pangalan po ni tatay ay Erwin. So, tay, kaya ko po kayo kinausap kasi po gusto ko po kayong tulungan, gusto ko po kayong puntahan kayo ng mga tao dito na pwedeng bumili ng mga paninda nyo. Ayan po yung mga paninda ni tatay, tapos yung mga tutuli, pantutuli, mga cotton pads, tapos itong mga nail cutter. So, paano yan tay? 10 piso, 10 piso lang yung kinikita nyo. Okay naman po. Nakakapadala naman. Saan po kayo nakatira, tay? Saan po? So malapit lang kayo dito, tay. So, paano yan, tay? May asawa at anak pa po? Wala na po. Ilang taon po nawala si nanay? Ilang taon po nawala si nanay? Tanging pinagkakahanap buhay niya na lang ay itong paninda niya, pagtitinda niya dito sa gilid nitong labas dito sa may Tutuban. So maulan na guys, tapos andito pa rin si tatay, naghahanap buhay pa rin siya. At ayan, kitang kita nyo naman yung mga paninda niya. Ayan lang po, kakaunting bariya lang, pinagtsatsagaan ni tatay na kumita. Garito lang siya, malapit lang siya dito, kaya dito niya naisipang magtinda. Kailan pa po kayo nandito, tay? Matagal na rin po. Taga dito na po talaga kayo. So, may hirap na din si tatay sa pagsasalita and hindi na natin masyadong maintindihan. Pero pag masinsinan, ayan, tay, papaulan. Nakapayong ako ngayon and si tatay, ayan, inaayos niya yung paninda niya na huwag mabasa. Sobrang proud na proud tayo kay tatay. Dito yan sa tapat ng 168. Samahan natin si tatay na lumipad siya. Ayan, kasama natin siya. Tara tayo. Saan kayo niyan dadaan, tay? Dito. Kita natin yung paghihirap ni tatay. Grabe.
basang-basa si tatay. Paano yan tay kapag inaabutan kayo ng ulan? Wala naman po. Wala naman. Nabibili mong gamot. May nabibili naman daw gamot. So, ayun. May sobrang hirap ng sitwasyon ni tatay bilang isang vendor nitong mga paninda niya. Talaga namang... Interview mo dyan. Ilang taon ako. matagal na po talaga kayo dyan. Yan. Sobrang tagal na ni tatay doon banda na doon siya nagtitinda at talagang vendor talaga siya doon ng mga cotton pads, pantutuli na tig 5 pesos lang, tig 5 pesos at 10 pesos lang. Madalas yung makikita si tatay dito sa may labas lang yan ng Tutuban Center, sa gilid lang mismo guys. Noon maulan kaya sumilong muna si tatay pero ang sabi sa atin ni tatay ay talagang sanay na siya. Rason niya sa atin, nakakabili naman siya ng gamot kaya okay lang. So saludo talaga ako kay tatay. Ano lang, babalik din agad si tatay doon maya-maya kasi paalisin sila doon. So paano yan tay? May nauuwian pa po kayo? Umupang ako yan. 200, isang buwan. Hindi. Ilan? 1,500. 1,500. Oo. Ang laki. Isang buwan lang yon. Ilang ba lang? Saan po yan? Diyan po banda? Saan ba liba? Sa Boulevard. Talagang hirap ng sitwasyon nyo, tay. Paano yan, tay? Wala na po talaga kayong kamag-anak dito sa Maynila? Meron. Meron. Paano yan, tay? Kayo na lang mag-isa. Marami. May mga kasama dyan. Ay, dito na po ba kayo lumaki sa Maynila? Oo, nandiyan ba? 1974. Tama po. Nandito na si tatay sa Maynila. Sobrang tagal na ni tatay. Wala na po ba kayo naisip na ibang trabaho, tay? Ito po. Walang lang. Sabi ni tatay, matanda na daw siya at sabi niya wala nang tatanggap sa Kasi kanya. jamte ka klinik ako nagsitrabaho. Hindi, sabi namin. Sila ulo ako may saya. Yan, kaya tinanggal ako. Tinanggal ka. So, nakapasok si tatay ng trabaho pero dahil nga may sayad Ay, tinanggal nga ako, sila ulo ako may saya. Bakla mo doon ako. Bakla mo doon. Kasi na doon. Grabe talaga mo, tay. Ay, wala akong magagawa. Tao lang tayo. Talagang napagsasabihan ng hindi maganda. Nobody's perfect. God is also nobody's perfect. Yun, sobrang thankful tayo dahil kausap natin si Tatay Erwin na talagang subok na sa pagiging isang vendor dito sa Maynila. Yun, gusto ko lang ipaalam sa inyo lahat ng sinabi sa akin ni Tatay. Iwan na natin siya dahil umuwi na si Tatay sa kanila. Hindi na natin si Tatay nasundan sa kanila pero sabi ni Tatay, nilalakad niya lang din daw dahil nga sa pagtitipid niya ng pamasahe. Ako mag-relax na tayo dahil naabutan ako ng ulan. So, ngayon nandito ngayon sa baba ng Tutuban dahil masyadong lumakas yung ulan kanina. Sobrang refreshing na to guys. Ito yung pinaka-favorite kong iniinom lalo na kapag hirap ako sa lakad or talagang pagod ako. So, usually, sito talaga ang katapat ko. So, I recommend na mag-sito na lang dito. Okay, so kanina nalaman natin na si
tatay ay matagal ng vendor dito sa may tutuban. And nalaman din natin na isa na lang siya na namumuhay dahil nga matanda na siya. Talagang magiging isang vendor na lang ang kanya sinubok dito sa buhay. Kahit na ang hirap-hirap. Alam natin na lahat tayo ay naghihirap, pero sa panahon natin ngayon, yung mga matatanda is sana sila na lang yung mga pinagpapahinga sana natin or yung mga nakakapagpahinga na sa kani-kanilang tahanan. But si tatay, kumikita siya na 79 pesos, 80 pesos hanggang 100 pesos. So, sa araw-araw yun. Kasi ang tinitinda niya guys, gaya ng binili natin sa kanya, yan, cotton pads na ito, 100 pieces na siya. So, binibenta niya to ng 10 pesos. Hindi ko alam kung magkano nabibili niya sa ganito. But, si tatay, binibenta niya to ng 10 pesos ang isa. So, binili ko kanina. Binigyan niya ako ng isa. Pero, ang sabi ko sa kanya, dalawahin ko na. Tapos, inabutan ko siya ng 100 pesos. So, sa 100 pesos na yun, isang kitaan niya na yun sa isang araw lang guys. So sobrang nakakalungkot na malaman natin yung buhay ni Tatay Erwin na dala ng kahirapan sa buhay. Talaga pagiging isang vendor na lang siya kumakapit at talaga namang sinusubok ng panahon si Tatay. So saludo ako sa inyo, Tay. And hopefully, sana matulungan natin si Tatay na hindi lang sa pagbili ng paninda niya or kahit na ano na meron tayo. Kanina binigyan ko siya ng biscuit. Binigyan ko siya nito. Kanina kasi tinanong ko, merienda na po ba kayo? Sabi ni Tatay, gumaganon lang siya. Pero syempre sa atin, danas natin ang kahirapan ng buhay. Kahit na naghahanap buhay tayo, talagang mahirap mabuhay. Talagang tinitiis natin yung gutom, tinitiis natin yung pagod na nararanasan natin kahit na hirap para sa atin. Para lang meron tayo, iuwi lang tayong pera or makakain. Siguro ang meron na lang si Tatay is mga kamag-anak talaga dito sa Maynila na nakakasama niya pa hanggang ngayon pero hindi na kadalasan kasi ang sabi ni Tatay sa atin is talagang mag-isa na lang siya sa buhay, wala nang tumutulong sa kanya, talagang siya na lang talagang mag-isa. So hopefully na matulungan pa natin sa susunod na panahon si Tatay. Sana makita pa natin si Tatay dito at mabigyan natin siya ng tulong. Syempre i-share din natin itong video na to bilang isang alala sa mga katulad ni Tatay na kahit na ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap-hirap ng sitwasyon, tuloy pa rin talaga sa paghahanap buhay. Kahit na ang tanda-tanda na ni Tatay, ang hirap, halos wala nang bihis si Tatay. May pagkain, talagang tinitiis na niya. Yun na talaga ang sinisigaw ni Tatay kanina sa atin na nobody's perfect talaga. Totoo yun kasi sa buhay talaga wala naman talagang perfecto. Lahat tayo nagkakamali lang. So sobrang nakakaawa yung buhay ni Tatay talaga. And sana maging isang message ito para sa atin na hindi natin kailangan maging mayaman muna bago tayo makatulong sa kapwa natin. Ngayon, kahit ano ka man, kahit bata ka man, estudyante ka man, or may trabaho ka man o wala, meron kang power to help each other, guys. Thankful ako na natulungan, nakita natin si Tatay kanina. Kasi akala ko kanina, hindi na natin siya makakabutan. Hindi na nabigyan natin siya ng merienda, nabigyan ko rin siya ng pera. Hindi nga kalakihan, pero sakto lang naman. So, sana marami pa tayong matulungang tao na katulad ni Tatay na lumalaban din sa buhay. Kahit na mag-isa na lang siya, kahit na wala na siyang kasama sa buhay. Yun lang guys, kung nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan dito sa video na to, please just subscribe, like, and share this video, and huwag nyo kakalimutan i-share tong video na to guys. Magandang paalala ito para sa ating mga kabataan, isang estudyante na kaya nating makatulong sa kapwa galing sa ating Panginoon, hindi labag sa ating kalooban. Hindi naman kailangan na pressure yung sarili natin na kailangan meron tayong ganito para makatulong sa kapwa. No, we have the power na makatulong sa kapwa natin kahit na anong oras, kahit kailan, kahit saan, kahit kanino. So, yun lang guys. Please do subscribe this video and share this video guys para naman marami pa tayong matulungang tao. So, yun lang guys. Bye! Lawan. Sana
proud of you, Tatay Erwin. Life is not easy, so always fight for life. God is love you.